sa lahat ng narito at nanonood, sa mga sumusuporta sa bawat kalahok. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Good luck sa ating 26 na mga kalahok dito. Meron akong 26 na rin na sobre at dito nakapaloob ang mga katanungan para po sa inyo. Bubunot kayo ng isang, kung gusto nyo lahat, pwede nyo rin sagutin lahat. Pero isa lamang ang inyong bubunin at yun ang kasagutan inyong sasagutin. Ang tanong na iyong nabunot ay, thank you po Sir Anido, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na maging ambassador ng isang environmental advocacy, ano ang itutulak mong advokasya at paano mo ito ipakikilala sa ibang tao? Ulitin ko ng 2 beses ang katanungan. Ano po? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na maging ambassador ng isang environmental advocacy, ano ang itutulak mong advokasya at paano mo ito ipakikilala sa ibang tao? Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng isang programa upang protektahan ang ating inang kalikasan, ayon ay ang paigtingin ang pagpapakilala sa paglilinis ng ating kapaligiran. Marami sa atin ang nakakalimot na hindi nila iniisip kung ano ang balik sa atin sa ating mga ginagawang mali sa ating kalikasan. Parati po nating tatandaan na babalik sa atin kung ano mang ginagawa natin sa ating inang kalikasan. Kaya piliin natin gumawa ng mabuti upang mabuti rin ang balik nito sa atin. At sa pamamagitan nito, ito ang magsisilbi natin gabay at tulay tungo sa ating kalikasan. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, napakaganda at napakahusay na kasagutan, Kalahok bilang isa. Ngayon, tawagin natin agad si Kalahok bilang 2. Maaari ka na bumunta dito sa unahan at bumunot ng katanungan na para sa iyo. Ang tanong, sa tingin mo, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang ginoong bubot? Sa tingin mo, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang ginoong bubot? Para po sa akin bilang isang Ginoo, ang pinakamahalagang katangian ng isang Ginoo, yung patuloy siyang nagtitiwala at minamahal ang kanyang sarili. Dahil kapag minahal mo ang iyong sarili, lahat ng iyong gagawin ay magiging comfortable sa anumang kulay, sa anumang estado ng iyong pamumuhay. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng naririto, kayo ay mahalaga, kayo ay tagumpay, at kayo ay pinagpala sa lahat ng pagkakataon. Ako po si Aldrin Suyukada, ito ang aking hangarin para maunlad, maging maganda at ating bayang si Pokot. Yun lamang po at magandang gabi, si Pokot! Maraming salamat. Napakahusay ng ating mga Kalahok. Una't pangalawa pa lamang iyan. Ngayon, tawagin natin si Kalahok bilang 3. Nariyan, bumunod ka ng isang katanungan para sa iyo. Ang tanong, ano ang papel ng edukasyon sa pangangalaga sa kapaligiran at paano mo plano na isulong ang environmental awareness bilang bahagi ng iyong partisipasyon sa Ginoong Bukod 2024? Ulit, ano ang papel ng edukasyon sa pangangalaga sa kapaligiran at paano mo planong isulong ang environmental awareness bilang bahagi ng iyong partisipasyon sa Ginoong Bukod 2024? Maraming salamat Ginoo sa iyong katanungan. Unang-una, tayo ay pumapasok sa ating paaralan upang matuto ng 2 bagay. Una, ang pagiging disiplinadong mag-aaral. At pangalawa, upang matutunan ang simpleng paraan upang maingatan ang ating inang kalikasan. Sa 2 bagay na ating natutunan sa ating paaralan,
naisip ko itong gamitin bilang inyong Ginoong Pukod. Bilang Ginoong Pukod, gagamitin ko ang aking boses para ito ang aking maging advokasya na makatulong sa ating kalikasan. Sapagkat alam ko at patid natin lahat na ang sinabi ni Dr. Jose Rizal ng pag-asa ng bayan ay ang ating mga kabataan. Kung tayo ay disiplinado at kung tayo ay nagsasabuhay ng simple pinag-aaralan natin sa paaralan, tiyak, meron tayong bagong tiyak na dating sa atin. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 3. Tawagin natin si Ginoo bilang 4. Sumunod ka ng isang katanungan. Ang tanong na para sa iyo ay, paano mo hinihikayat ang iyong mga kapwa kalahok na magbigay ng pansin sa mga isyo ng kapaligiran sa kanilang plataforma sa Ginoong Pukod 2024? Paano mo hinihikayat ang iyong mga kapwa kalahok na magbigay ng pansin sa mga isyo ng kapaligiran sa kanilang plataforma sa Ginoong Pukod 2024? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Para po sa akin, hihikayat ko po ang aking mga Ginoong Pukod na candidates na maging malinis tayo sa kapaligiran dahil malaga ang ating kapaligiran sapagkat dito tayo kumukuha ng ating lakas at tibay ng isip sapagkat dito ang kailangan natin upang malinis na natin ang ating kalikasan. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 4. Sound po natin, mangyari pong pabawasan natin ang konti ang echo sapagkat yung speaker natin nakaharap, nag-feedback pa. Bawasan po natin ang konti para maging malinaw ang kasagutan ng ating mga panahon. Hello, sound check. 1 and 2. Sound check. 1 and 2. Ngunit ka na katanungan para sa iyo. Ang tanong, paano mo gagamitin ang iyong platform bilang Ginoong Pukod 2024 upang makatulong sa pagpapalaganap ng eco-friendly practices sa iyong komunidad? Paano mo gagamitin ang iyong platform bilang Ginoong Pukod 2024 upang makatulong sa pagpapalaganap ng eco-friendly practices sa iyong komunidad? Maraming salamat po sa iyong Paano mo gagamitin ang iyong platform bilang Ginoong Pukod 2024 upang makatulong sa pagpapalaganap ng eco-friendly practices sa iyong komunidad? gagamitin ko po ang platform bilang Ginoong Pukod 2024 na tamaan ng mga kabataan na at pag-ibig ng mga barangay sa pagkakasila na huwag magtapon ng mga basura kung saan at dahil dito, nasisira ang ating kapaligiran. At kailangan lang ay mag-attend naman sa kanilang mga bayan ng seminar upang sila ay matuto kung paano maging malinis at batay ng ating mga Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 5. Tawagin natin si Ginoo bilang 6. Purot ka lang katanungan para sa iyo. Ang tanong ay, paano mo plano makilahok sa pagpapanatili ng pagpapaunlad ng kalikasan bilang bahagi ng partisipasyon sa Ginoong Pukod 2024? Paano mo plano na makilahok sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng kalikasan bilang bahagi ng iyong partisipasyon sa Ginoong Pukod 2024? Sali po ako sa mga civic engagement at mga events na nagsusulong ng kalinisan sa ating komunidad. Sa pamamagitan po ito
ay mapapanatili po natin ang kalinisan dito sa ating komunidad. At naniniwala po ako na bawat isa sa atin ay maaaring maging instrumento upang mapabuti ang ating kalikasan. Sa pamamagitan po nito, mapapanatili po natin ang ginawaan ng Siboko. Yun lamang po, salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 6. Tawagin natin si Ginoo bilang 7. Dahil po, dito lang. I-upload po. Ang tanong ay, ano ang proyekto o programa na gusto mong taguyod upang maging mas sustainable ang iyong komunidad? At paano mo ito plano ipatupad bilang Ginoong Pukot na Kalahok? Okay? Ano ang proyekto at o programa na gusto mong itaguyod upang maging mas sustainable ang iyong komunidad? At paano mo ito plano ipatupad bilang Ginoong Pukot? Maraming salamat, Ginoo. Ang isa sa aking advokasya ay ang pagkakaroon ng Youth Development Program or Education kung saan magpapahagi tayo ng kaalaman at bibigyan natin ng sapat na nutrisyon sa pag-iisip ang ating mga kabataan dahil lahat ng ating kabataan ay karapat-dapat may karapatan silang karapatan na mabuhay at karapatan makapag-aral para sa kanilang kinabukasan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 7, Ginoo bilang 8. Bilang 8, ang katanungan para sa iyo ay, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang travel show, saan mo gustong magpunta at bakit? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang travel show, saan mo gustong magpunta at bakit? Magandang. Ay, maraming salamat po sa inyong katanungan. Kung magkaroon po ako ng isang travel show, ay pipiliin ko po ang bayan ng Siboko. Nais ko po ipakita sa mamamayan ng Siboko, hindi lang po sa mamamayan, kundi sa lahat ng tao o ibang syudad na ang kagandahan ng Siboko ay hindi lamang para lang dito sa Siboko, kundi sa pang-ibang lugar din. At i-promote ang sariling atin. Sa pamamagitan ng pag-promote ng sariling atin ay mapapaunlad po natin o mapapaayos ang kalaran po sa Siboko at makikilala ang sariling magawa ng Sibokotenyo. Ay lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 8. Ginoo bilang 9, hindi ka ng isang katanungan para sa iyo. Ano ang mga konkretong hakbang na nais mong isulong para sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga ilog, bundok at iba pang natural na yaman sa iyong komunidad? Ano ang mga konkretong hakbang na nais mong isulong para sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga ilog, bundok at iba pang natural na yaman sa iyong komunidad? Maraming salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Ang konkretong hakbang na nais kong isulong para sa ating ilog at mga bundok ay ang pagbibigay alam sa ating mga mamamayan na dapat natin itong pangalagaan
Sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon ng bawat isa sa atin ng kaalaman upang maging isang mahusay at mabuting mamamayan. Sa pamamagitan nito, hindi lamang sa ngayon, kundi sa susunod na henerasyon, mapapakinabangan ng hakbang na ito. Magkakaroon ng karanasan ng mga tao at magkakaroon ng karanasan ng mga tao at makakapagbigay pa ng tulong sa ating kalikasan. May kasabihan nga tayo na mabubuhay ang ating kalikasan, subalit hindi tayo mabubuhay kung wala ito. Yun lamang po at maraming salamat. Mahusay, Ginoo bilang siyam, tawagin natin si Ginoo bilang 10. Ang tanong, paano mo ipapakita ang iyong kakisigan sa pamamagitan ng iyong adhikain? Paano mo ipapakita ang iyong kakisigan sa pamamagitan ng iyong adhikain? Isa sa aking mga kumasiya ay ang public school. Makita ko ang aking kasigan sa pamamagitan ng pagtutulak at pag-encourage sa mga student na bumalik-ulit sa pag-aaral dahil nagtiwala niya ng mga mas matalino ang mga bata, matino ang kanilang gagawin sa buhay, matino ang kanilang may contribute para sa ating mga mga mga. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 10. Tawagin natin ang si Ginoo bilang 11. Sunod ng katanungan. Kalahok 11. Ang tanong ay, ano ang magiging mensahe mo para sa mga kalalakihang naghihirap sa pagharap sa mga hamon ng buhay? Ano ang magiging mensahe mo para sa mga kalalakihang naghihirap sa pagharap sa mga hamon ng buhay? Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan at magandang gabi po sa ating lahat. Ang masasabi ko lamang po sa mga kalalakihan ay pag nagkaroon po tayo ng problema sa buhay, ay wag na wag po tayo agad susuko. Dahil po, pag tayo ay sumuko, isa po itong halimbawa sa isang kababaihan. Gaya ng babae na pilit nilang nilalabanan kahit babae sila, pinapakita nila na matatag at magaling silang humarap sa mga problema sa buhay. Gawin na lang po natin isang halimbawa ang isang single mom. Patuloy niya pong ginagampanan ang pagiging magulang, ina at ama sa kanyang anak na tinakasan lamang ng mga lalaki. Dito po, gagawin po natin to ng isa halimbawa na kailangan po natin maging matatag at matuto tayong humarap sa responsibilidad sa buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 11. Ginoo bilang 12, maaari ka na pumunta dito at bumunot ng isang katanungan para sa iyo. Ito ang kumpari ko ng birth portrait mo. Alin shade? Ginoo bilang 12, ang katanungan para sa iyo ay, ano ang magiging layunin mo kung ikaw ay tatanghal bilang Ginoong Pugot 2024? Ano ang magiging layunin mo kung ikaw ay tatanghal bilang Ginoong Pugot 2024? Salamat po sa napakagandang katanungan. Kung ako po ay magiging Ginoong Pukot 2024, ang una ko pong layunin ay magbigay ng kaalaman sa ating bayan na huwag tayong pumutol ng puno at huwag nating sirahan ito. Dahil po sa kasalukuyan po nakaranas po tayo ng sobrang init na panahon dahil po sa ating mga ginagawa at sa mga resulta po ng ating ginawa. Sa pamamagitan po nito, makakatulong po tayo sa kalikasan at sa atin na rin
panalitin po natin ang ating kalikasan at pangalagaan upang maprotektahan po natin ito at sa mga susunod po na henerasyon. Salamat po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Bilang 12, Ginoo, bilang 13, maaari ka na rin pong kumunod ng katanungan para sa iyo. Kaya mo yan, Andoy. Kaya mo yan, Paz. Ginoo, bilang 13, ang tanong ay, ano ang iyong pananaw sa kasalukuyang kalagayan ng kapaligiran sa inyong lugar? At paano mo ito naisipang bigyan ng linaw bilang isang kalahok sa Ginoong Puot? Muli, ano ang iyong pananaw sa kasalukuyang kalagayan ng kapaligiran sa iyong lugar? At paano mo ito naisipang bigyan linaw bilang isang kalahok sa Ginoong Puot? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Ayon po sa akin nakikita sa kapaligiran sa aming lugar ay ito po ay napakaganda at napakalindo sapagkat ang mga kabataan po sa amin ay nagkakaisa at tulong-tulong sa mga ginagawa. Although hindi may mga problema at hindi lahat ay perfecto, aking nakikita po na akin po nakikita na ay marami pa pong dapat gawin at maunlari para po maaalagaan ang aming kapaligiran dahil kung ano ang ginagawa natin sa ating kapaligiran ay ito rin ang siyang babalik ito sa atin. Kung aalagaan natin ang ating kapaligiran ay aalagaan din tayo ng ating kapaligiran at kung abusuin natin ang ating kapaligiran ay hindi tayo mamuhay kung ito ay ating abusuin. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Bilang 13, 14, bunod ka ng isang katanungan para sa iyo. Ang tanong para sa iyo ay, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang business, ano ito at ano ang magiging pangunahing layunin nito? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang business, paano o ano ito at ano ang magiging pangunahing layunin nito? Salamat sa magandang tanong. Ang unang aking business ang pupunin ay kung anong produkto ang meron sa ating sipoko. Sapagkat kung ang ating produkto ay ating pinangkilik sa bawat lugar, ay uunlad ang ating komunidad. Ang mga produkto ng sipoko ay aking unang gagawing business dahil ito ang aking produkto sa sipoko na ito. Yun lang po. Maraming salamat. Yan, sariling atin daw ang kanyang gagawing negosyo. Kalahok bilang 15, maaari ka na rin pumunta rito at kumuha ng katanungan para sa iyo. Kalahok bilang 15, ang tanong, ano ang pinaka-memorable na karanasan mo sa iyong buhay at paano ito naka-impluwensya sa iyong pananaw at pag-uugali? Ulit, ano ang pinaka-memorable na karanasan mo sa iyong buhay at paano ito naka-impluwensya sa iyong pananaw at pag-uugali? Maraming salamat po sa iyong napakagandang katanungan. Para sa akin ang pinaka-memorable nakaraan, ayun ay ang kahirapan. Dahil sa kahirapan, nagsumikap ako. Dahil sa kahirapan, natuto akong lumaban. Dahil sa panahon ngayon, hindi hadla ang kahirapan upang magsumikap, lalo na sa ating mga kabataan. Dahil naniniwala po ako sa sabi ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal, na ang tanging kabataan ang siyang makakapagbago or
or magiging sangkap upang umunlad. Kahirapan na hindi sakot upang umasenso ang kabataan sa panahon ngayon dahil ang kabataan ay mayroong iba't ibang pwede pang maipakita katulad na lamang ng kaya mo umasenso, kaya mo makipagsabayan kahit ito man ay hindi or kahit ito man ay kahit ikaw man ang may hirap dahil hindi nababase ang kahirapan upang umasenso sa ating kabataan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Kalahok, bilang 15. 16, maaari ka na bumunta dito sa unahan. Bunot ng isang katanungan. Ang tanong ay, ano ang mga potensyal na benepisyo ng turismo para sa mga lokal na residente ng inyong lugar at paano mo ito ipapakita sa iyong mga plano bilang kalahok sa Ginoong Bukod? Ano ang mga potensyal na benepisyo ng turismo para sa mga lokal na residente ng iyong lugar at paano mo ito ipapakita sa iyong mga plano bilang kalahok sa Ginoong Bukod? Ano ang mga potensyal na benepisyo? Ano ang mga potensyal na benepisyo ng turismo para sa mga local isa sa mga benepisyo nito ay kapag nabibigyan natin ng magandang imahe ang ating lugar na Sipocot sa mga turismo. Bibigyan natin sila ng magandang ideya, bibigyan natin ng magandang pananaw upang mas bibigyan natin sila ng magandang pananaw upang mas i-enjoy, mas idolin ang ating bayan. Kailangan po. Salamat. Maraming salamat sa iyo, Kalahok bilang 16, Kalahok bilang 17. Bunot ang isang katanungan. Kalahok bilang 17, ang katanungan ay, ano ang tingin mo ang papel ng turismo sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya at paano mo ito ipapahayag sa iyong paglahok sa Ginoong Bukod? Ano sa tingin mo ang papel ng turismo sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya at paano mo ito ipapahayag sa iyong paglahok sa Ginoong Bukod? Maraming salamat sa inyo. Una sa lahat, na ipapahayag ko ang turismo ng ating bayang Sipocot. Una sa lahat, ang mga tao sa bayan ng Sipocot ay hindi maikakaila dahil tayo ay mga masisipag, marespeto at madisiplinadong tao. At kung gagamitin natin ang tatlong bagay na ito maaaring umuglan at umasenso ang ating pinamahal na bayan na Sipocot. Yun lamang po. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 17, Ginoo bilang 18. Ginoo bilang 18, ang katanungan ay, paano mo planong makatulong sa pagsulong ng cultural heritage tourism sa iyong lugar bilang isang Ginoong Bukod na kalahok? Muli, paano mo planong makatulong sa pagsulong ng cultural heritage tourism sa iyong lugar bilang isang Ginoong Bukod na kalahok? Upang makatulong sa aking komunidad, isusulong ko ang pagtatanim ng mga puno
pagtatanim ng mga puno upang maibsan ang init na nararanasan natin ngayon. At paghihikayat ng mga kabataan na katulad ko na magtanim tayo ng puno upang mas gumanda ang ating kapaligiran at ang ating komunidad. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, Kalahok bilang 18. Kalahok bilang 19. Microphone muna. Bunot ang katanungan. Oo, bilang 19. Ang tanong ay, paano mo maiihayag ang iyong aligain sa mga taong hindi kanila kilala? Ulit, paano mo maihayag ang iyong mga aligain sa mga taong hindi ka naman kilala? Salamat sa magaling. Maihayag ko na dahil sa mga taong sila sa pamamagitan ng kasi ngayon ng plataforma sa politika sa pamamagitan ng Facebook. Gagamitin ko po upang sabing pagkalang ang kahit at kasi upang dahil dito maraming gumagamit sa plataforma na ito ito dahil dito nakikilalang ka lamang po. Maraming salamat sa iyo, Kalahok bilang 19. Ginoo bilang 20. Microphone muna. At bumunod ka ng isang katanungan para sa iyo. Ginoo bilang 20. Ang tanong, paano mo balak sulong ang turismo sa iyong lugar bilang isang ginoong pukot? Paano mo balak sulong ang turismo sa iyong lugar bilang isang ginoong pukot? Maraming salamat po sa Una-una, siguro po ang ating barangay sa ating lugar sa pamamagitan ng pagtakinig sa inyo at ibang lugar, hindi ang pagsunod ng sarili natin. Kapag po ang pagsunod ng sarili natin, halimbawa na lamang ng mga ginagawa ng ating mga kababayan, atin po itong pagkiligin at upang ang turismo sa ating barangay at sa ating lugar ay makilala, hindi lamang sa ating barangay, kundi hindi na rin sa ibang pang mga bansa. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 20. Ginoo bilang 21. Lapit ka na. Mike. At bunot ng tanong. Ginoo bilang 21. Ano ang mga isyu o mga hamon sa turismo sa iyong lugar at paano mo plano na makatulong sa pagsusulba ng mga ito bilang isang ginoong pukot? Ano ang mga isyu o hamon sa turismo sa iyong lugar at paano mo plano na makatulong sa pagsusulba ng mga ito bilang isang ginoong pukot? Maraming salamat po sa mga unang katanungan. Para po sa akin, ang issue ng ito upang malataas ang ating turismo po sa lipunan. Gagawin ko ang aking malikaya upang makatulong sa lipunan at aking gagawin ang aking tungkulin para mapalinis ang ating kapaligiran at mapanganda ang ating turismo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Ginoo bilang 22. Mike. At tanong. Ginoo bilang 22. Ang tanong ay,
Sa iyong palagay, ano ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan at mga lokal na organisasyon upang palakasin ang industriya ng turismo sa Pilipinas? Ulit, sa iyong palagay, ano ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan at mga lokal na organisasyon upang palakasin ang industriya ng turismo sa Pilipinas? Maraming salamat po sa iyo. Magandang gabi po. Sa aking palagay, ang unang pwedeng gawing hakbang ng mga pamahalaan at lokal na organisasyon ay yung pagiging o ang pagpapaganda ng ating kapaligiran upang mapalawak palalo ang ating organisasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Kalahok bilang 22, Kalahok bilang 23. At bunot ang katanungan para sa iyo. Ang tanong, ano ang iyong magiging layunin kung ikaw ay magiging isang representante ng sumugod sa isang pambansang patimpala? Ano ang iyong magiging layunin kung ikaw ay magiging isang representante ng sumugod sa isang patimpala? Maraming layunin ang nais kong ipakita sa buong mundo. Ngunit, ano nga ba ang isa sa pinakalayunin ko kung ako man ay matarepresenta sa ibang bansa? Ay yun, ay ipakilala ang buong sipokot, ang ipakilala kung ano man ang kultura na patuloy natin ginagawa sa ngayon. At ito po ay katulad lamang po ng pagsali o paggagawa natin ng aktibidad na katulad nito ay patuloy na lalago o uunlad ang sipokot. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoo bilang 23. Tawagin natin si Ginoo bilang 24. At bunot ng tanong, Ginoo bilang 24, ang tanong ay, ano ang mga pangunahing atraksyon ng inyong lugar na dapat bisitahin ng mga turista at paano mo ito ipakikilala sa iba? Ulit, ano ang mga pangunahing atraksyon sa inyong lugar na dapat bisitahin ng mga turista at paano mo ito ipakikilala sa iba? Magandang gabi po sa lahat at salamat sa katanungan. So, alam naman natin na ang Sipokot ay isa sa bayan na maunlad at mas uunlad pang na ngayon kasi mas maraming manufacture na tinatayo dito. So, bilang isang Ginoo, ang isasuggest ko na turismo o dapat puntahan ay lahat ng mga manufacture na naitayo dito. Pagkos, isa sa mga pinagmamalaki ng Sipokot ay kung ano ang meron tayo. So bilang isang Ginoo, so, paano ko po may papakilala ang turismo sa Sipokot by like i-enhance po yung mga kailangan i-enhance kasi hindi lamang mga LGU yung mga dapat mag-suggest is dapat din yung mga concern din ng mamayan kasi sila yung mga nakakakita ng mali at tama at mga dapat kailangan gawin para maging mas maunlad ang bayan ng Sipokot. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ginoo bilang 24. Ginoo bilang 25. Ginoo
bilang 25, ang tanong ay, paano mo balak ipakita sa mga tao ang kahalagahan ng pagmamahal sa kaligtasan bilang bahagi ng iyong kampanya sa Ginoong Pukot? Ulit, paano mo balak ipakita sa mga tao ang kahalagahan ng pagmamahal sa kaligtasan bilang bahagi ng iyong kampanya sa Ginoong Pukot? Sa paglaw ko sa patimpalang na ito, kung ako ay palagi na manalo, maaari aking ibigay o magpaalam sa mga kabataan o sa mga tao o mamamayan at si Poco tungkol sa mga bagay na kailangan natin gawin upang mas kumaganda ang ating turismo. Unang-una dyan ay ang pangalaga sa ating kalikasan, ang pagtatapon ng basura sa kung saan at sa mga ilog na malalapit sa mga lugar. Yun lamang po at Maraming salamat, Ginoo, bilang 25. Ngayon ay tawagin na natin ang ating huling Ginoo. Ginoo bilang 26. Bunot ang isang katanungan. Ginoo bilang 26, ang tanong ay, paano mo plano na makatulong sa pagtataas ng bilang ng mga turista sa iyong komunidad bilang isang bahagi ng iyong panahon sa Ginoong Pukot? Paano mo plano na makatulong sa pagtataas ng bilang ng mga turista sa iyong komunidad bilang isang bahagi ng iyong paglahok sa Ginoong Pukot? Itong gabi sa inyo na bilang isang kandidato ng Ginoong Pukot, ipopromote ko ang mga produkto at ang mga tanawin na nandito sa Pukot. Alam naman natin na patok ngayon ang FB or mga social media. Kaya ipopromote ko ito sa pag-post para makita ng ibang lugar o ibang tao na bisitahin at makilala lalo ang Pukot. Yun lang naman po. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating huling Ginoo. At dyan na po nagtatapos ang ating